Okay, good day mga sir. So, meron ako ditong actually nakikita nyo na lagi ito sa aking mga previous videos, no, na audio mixer. So, meron kasing nagtanong sa akin na viewers, no, nag-reach out sila sa aking Facebook page. Nahanap nila yung Facebook page ko. So, nagtanong sila kung kumusta din naman ito na ginagamit kong analog mixer. So, kaya nag-decide ako na gawan ng review or tutorial na rin kung paano ginagamit tong audio mixer na to. So, para sa mga nag-uumpisa pa lang and then naghahanap ng kanilang audio mixer na let's say pambahay or pang negosyo. So, para sa akin, best choice na rin to kasi practicality, napaka mura siya, and then at the same time hindi siya clone. So original siya guys, na Kevlar. Ayan. Yung mga clone kasi may mga mura, pero I don't think practical siya or worth it sa price niya. So ito, marami siyang variant na. Meron siyang mix 8BT and then 12BT and then ito 16BT and then may 24. Okay? And then yung price range niya guys, like for example yung 8BT is kaka-check ko lang ngayon bago ako mag-video, no. Yung 8BT is around 9,100, and then yung 12BT is magkano yun? 9,999 or let's say 10,000. And then itong 16BT is 11,500. Okay, actually napaka ano lang ng cost niya, magkakalapit. So baka sasabihin mo nung binili ko to is bibili ba ako ng 12BT lang, and then yung price difference niya saka itong 16BT is around 1,500 lang, kaya I'll end up na dito na sa 16BT. And kasi pwede na to sa small band setup, so kaya niya na. Yung kung pambahay lang naman, so pwede na yung pwede yung 8BT. Yan, may 4 channel input siya, microphone input, and then may dalawang stereo inputs. So, pwede sa mga music source. Ayan. So, ipakita ko muna sa inyo. Ito yung kanyang ayan. Ito yung kanyang pinaka-interface. Ayan. Yung 16BT, kaya naging 16BT siya kasi meron siyang 12 channel na mic inputs or mono inputs. Ayan. And then, meron siyang dalawang stereo. Kaya naging 16 channel siya guys kasi 12, 13, 14, 15, and 16. So, 16 channel siya. Ayan. Ang ano niya guys, may mga XLR female inputs. So, 12 siya, 12. Ayan. And then meron siya, mic level inputs siya, and then meron siyang line level inputs. So, sa mga malalakas na mga so dito nyo pwedeng i-insert yan, i-input yan, yung mga, so, kunyari meron kayong cellphone, laptop, so pwede dito. Okay? So, gagamit lang kayo ng dalawang channel kung dito kayo maglalagay ng music source ninyo from laptop or cellphone nga. Pero, meron na kasi siyang dedicated dito, naka-stereo na siya. So, nasa isang channel na lang siya. Nasa isang channel na lang. So left and right nandyan na, and then ito pa. So meron lang ito kasing choice, itong panghuli na to, yung channel 15 and 16, meron siyang Bluetooth. So meron lang siyang button dito kung paano ba yan? Kung naka-disengage, so ito yung gagana. Pag pinindot nyo, yun yung kanyang Bluetooth. Okay? Tapos,
Dito naman, unahin muna natin tong channel for microphone inputs, no? Ayan. Meron siyang, sa bagay mamaya pag-test natin, merong mafocus ko naman ito mamaya. So, meron siya una, ito, gain knob, and then, susunod niyan is a high pass filter. So, napaka-importante nito na high pass filter, especially sa vocals, no? Kasi, meron siyang, nakaset siya sa 75 Hz. So, 75 Hz and lower na frequency, so ma-attenuate na. So, malilimit natin yung mga rumbling sounds na siguro kung medyo mahangin sa venue, ayan, yung malilimit na yung mga rumbling sound, and then yung mga popping sound, mga low frequency na popping sound. So, pwede nang matanggal nito na high pass filter. And then, meron siyang 3-band equalizer. So, high, mid, and low. So, naka-fix lang siya guys sa, yung high niya is naka-fix sa 12, wait lang, di ko makita. Kunin ko lang yung 3D glass. Ayan. So, yung high niya, naka-fix siya sa 12 kHz. And then, yung mid niya is naka-fix siya sa 2.5 kHz. And then, yung low is 80 Hz. Ayan. And then, meron din itong aux out. Isa. Per channel, meron siyang auxiliary output. Ito yung knob niya. So, pwede nyo ma-adjust yung volume per channel. Okay? And then, meron siyang button dito na pre-fader or post-fader. Pag pre-fader siya, ibig sabihin, kahit na naka-off ito, gagana pa rin. Okay? Hindi siya maapektuhan ng fader natin. And then, pag naka-disengage, ayan, so, magdedepende siya sa volume dito. So, pag binaba nyo to, wala din output yung aux send natin. So, the next one is yung kanyang effects. Okay. Yung effects nito guys, napakaganda. So, parang nag-jive lang doon sa dry signal. Hindi katulad nung minsan may nagamit na akong mixer. So, binenta ko kaagad. Hindi ko na sabihin yung brand and model, yung brand niya, no? Parang magkalayo yung yung dry and then yung wet signal. Kaya, hindi ko siya nagustuhan. So, ito, okay na okay. And then, ito next knob niya is yung pan. So, this is the choice between left and right channel. Kung saan mo lang gusto palabasin yung channel na to. Kung sa left lang ba, or sa right lang, or naka-center lang. Ayan. And then, yung kanyang mute. So, pag naka-engage siya, naka-ilaw dito, naka-mute siya. And then, next, mayroon ditong ilaw. So, as per, mamaya, balikan natin. So, ito, solo button. So, pag sa headphones ito guys, sa headphones and itong monitor. Yan. Kung anong gusto mong lumabas sa, anong channel ang gusto mong palabasin dito sa monitor or sa headphones, so pindutin nyo lang to. So, ang ibig sabihin nito is para, ito kasi solo yung nakalagay. So, sa ibang mixer, PFL siya. Pre-fader level. And then, ito yung kanyang fader. So, meron din siyang whiteboard dito sa baba. Ayan. Ayan, meron din siyang, pwede nyong sulatan kung kunyari naka-band setup. Ayan, pwede nyong sulatan dito kung ano yung, saan nakadedicate yung mga channels na yan. Ayan. So, meron din ito yung kanyang master. Ito, meron siyang master ito ng aux send. Itong red knobs. So, kung naka-minimum to, so walang kapangyarihan yung mga knobs na yan per channel. So, ayan. Ito naman, yung effects niya. Ito naman guys, gagana siya kung gagamitin nyo tong effects send na to as aux out. So, pwede to guys, pwede magamit ang
ang FX2 na to sa kanyang aux out. Kaya lang ang problema dito, hindi mo maseselect kung pre-fader siya or post-fader. Ayan. So, post-fader siya. Kung naka-off, wala din to, hindi to tutunog sa out niya. Pero, gagana siya guys ang FX. Gagana pa rin yung FX niya. Ito yung FX master. Ayan. And then, isa sa kagandahan nito, pwede ka makapag-record. So, via USB. Kung meron kang USB drive na pwedeng magamit, so pwede kang makapag-record dito. Like, kung kunyari mayroong kumanta, and then i-record mo, and then afterwards, after na kumanta, i-replay mo. So, okay yun. Okay. And then, ito naman, ito yung effect selector niya. Kung anong effects yung gusto mo, nakalista naman dito. So, kumpleto siya. Reverb, echo, tremolo, radio voice, distortion, or drive, or overdrive. And then, ano pa to? Early ref or delay. And then, chorus or flanger. Wah-wah, pitch shifter, and then yung multi-effects. Pag multi-effects kasi, so naka-preset na sa kanya kung ano yung pinag-mix niya na effects. Ayan. So far, yan yung ano. And then, meron siyang isa pa output. Ayan. Yung Alt 3 and 4. Pwede ring output yan. Okay. Punta tayo. Ito pala. Meron pa ditong output. So, kung may record ka, magre-record ka, same with main mix lang naman yan. And then yung input naman is another input. So pwede mo siyang gamitin like may other music source ka pa. Naka RCA siya, RCA jack. And then ang volume naman nito nandito. May sarili naman siyang volume. Okay? So tingnan natin, pakita ko yung likod. Ayan. Yung pinaka main out niya, nandyan siya. Ayan o. Main out. Left and right. And then, meron din siyang control room out. Pero parang, I believe na nakaparallel lang naman ito dito sa main. Itong control room out. Ayan. Naka PL. And then, ito yung kanina, yung may sarili siyang fader. May sarili siyang volume control. So, ito yung Alt 3 and 4. Pero, ano din lang yun guys. Same with that main mix lang naman yun. So, may sarili lang siyang fader. So, ma-adjust mo yung kanyang volume. Ayan. So, far, yun lang yung kanyang kabuuan, interface. So, nakalimutan pa ba tayo? So, let's go. Test natin. Pakita ko sa inyo kung paano siya gamitin. So, gagamit lang ako ng isang amplifier lang. So, pwedeng yung left, siguro main, and then yung right, i-test natin dito sa mga aux out niya. Okay? Para ano na. So, let's go. Right. So, ayan. Okay, connect muna natin. So, gagamit ako ng isang microphone. Ayun, in-input ko siya dito sa channel 1. Okay. And then, ito. Asan ba yung power? Ayan. Ito yung power. Off muna natin kasi dapat, ayan, tama. Naka-on muna siya. And then, ito yung left channel. Let's see. And then, ito yung right. Okay? Mamaya, gamitin natin yan. And then, on ko na yung amplifier. Okay, ang unang itetest natin guys is yung kanyang out. Ayan. So, isang channel lang kasi yung yung naka-out siya. So, pwede na natin i-on yan dalawa. Hello. Okay. Hey, sound check. Sound check. Hello, sound check. Ayan. Ayan yung kanyang dry signal.
So, ang tumutunog ngayon is yung kanyang main out, main mix. Ayan. So, dito sa ano na to, sa test na to, so naka-middle lang ako. And then, yung gain ko is naka 11 o'clock. Sa line na lang ako nag-input para, ito lang yung, nakatago kasi yung mga XLR cables ko. So, dito lang tayo. Hey, sound check. Yan yung kanyang dry signal. And then, kung i-volume natin or lalagyan natin siya ng effects, ganito lang guys. So, sa ngayon, naka 53 siya. Ayan. Hanap ko yung paborito kong effects dito is 98. 98. Ayan. Pag na-select na, pindutin nyo lang yung mismo yung knob. Ayan. And then, ito yung kanyang master effect. Hey, sound check. Ayan. Meron na siyang effect. Hey, sound check. Ayan. Hello, hello. Okay. So, next guys is ito-test natin yung kanyang aux out. Ayan. Ito yung gagamitin natin. So, meron na to. Hindi lang siya hindi lang siya maingay yung amplifier na to pag natatouch yung ano. So, ayan. Ilalagay ko siya dito sa ang label nito is monitor out. Ayan. And then, i-off ko muna yung kanyang main mix para marinig natin yung kanyang auxiliary output. Hello, hello. Hello, sound check. Hey, hey. Hello, hello. Hello. Hello, sound check. Sound check. Malamang may naka-off tayo dito. Hello, hello, hello. Hey. Hey, hey. Hey. Sound check. Okay, ano pala ako? Post fader. Hello, hello. Ayan. Pag pre-fader, kahit naka-off yung fader niya dito, tumutunog pa rin siya. Kasi naka-post fader yung setting dito sa button na to. Okay? Pag in-engage ko to, mawawala yung tunog. Ayan, wala na siya. So, dito na tayo mag-volume. Ayan. Ayan. Yan yung kanyang pre-fader. Ngayon, ang next natin is yung kanyang ito, yung aux send. Pwede natin gamitin yan as auxiliary. So, nabanggit ko kanina. Wait lang. Ayan. Hello. Kaya lang, naka-post fader siya, kaya kailangan natin tong i-volume. Ayan. Hello, sound check. Check, sound check. Ang downside lang, kung gagamitin mo siya as another auxiliary for monitor, let's say monitor speakers, ang magsasabay siya dito sa kanyang effects. Okay, i-on ko tong i-on natin tong main natin. Ayan, i-on natin yung main, and then pag in-on natin yung kanyang effects, magkaka-effect siya sa main mix. Hey, sound check. Ayan, meron na siyang effects. So, ang problema lang niyan, madadamay yung volume mo per channel ng kanyang effects. So, hindi mo na siya maseset na different yung per channel, yung effects. So, magiging isa na lang siya. So, sabay na yan sa volume ng aux out mo. Ayan. So, ganyan lang naman siya guys, ang niya, ang kung paano siya gamitin, no? Ayan. Meron pang, ito napaliwanag ko na, no? So, ito naman, magagamit mo to pag meron kang external na effects. Ayan, kung gagamit ka ng external effects. So, pwede natin i-try yan ngayon. Let's see. Wait lang. Tanggalin ko muna to. Okay. Adjust natin dun sa unahan. Okay. And then, meron tayong, pwede ako tayong gumamit ng external effects.
So, meron ako ditong, actually, pang gitara to, guys. Reverb siya. Reverb. Guitar stump, guitar pedal siya. So, pwede natin gamitin to for this demo, no? Wait lang. Actually, stereo din siya, guys. Stereo. So, pero mono lang ang, for this demo, mono lang gagamitin natin. So, left input and then left output. So, gagamit ako ng mga PL to PL. Ayan. So, sa input nitong effects na to, so, gagamit tayo, dito tayo magpa-plug sa effect send. So, pwede naman dito, guys. Pwede dito sa isa. Okay? And then, gagamit ulit tayo ng isa pang PL to PL plugs. Ayan. So, dito naman siya sa return. Okay? And then, dito sa output naman ng effects. Ayan. So, syempre, kailangan din nito ng power. Wait lang. Lalagyan ko siya ng power. Ayan. Yung volume niya pala, ito, yung papuntang effects. So, may naka-label naman dyan na to effects. And then, ito naman yung kanyang return. Yung pabalik. Okay. So, yung ating mic. So, let's test. I-engage natin si effects. Hey, 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 sound check. Hey. Hello, 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 hello. Wait, wait, wait. Hello, 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 hey, hey, hey. Oh, naka-off pala yung mic ko, sorry. Hello, sound check. Hello. Ayan. Ayan na yung kanyang effect, so i-off natin. Ayan. Hello, sound check. Hello, sound check. Ayan. Ayan yung kanyang, ayan yung kanyang effects and return. So, kung for example, meron kayong external effects rack, ayan. So, ganyan pwedeng gamitin. So, lahat yata ng channel, kuha niya na. Hello. Hello, sound check. Hey. 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 Hello. Hey. Ayan. Hello, sound check. Check. Hey. Hey. Hey, sound check. Ayan. So, lahat ng channel, magagamitan mo na nitong external effects. Ayan. So, lahat ng channel, magagamitan mo na nung yung external effects using the effect send and return. Okay? So, next, ang itetest naman natin is yung kanyang Bluetooth. Tanggalin ko muna to guys na para hindi na tayo malito dito. Ayan, tanggalin na natin yan. Tabi muna. Balik ko dito sa ano. Hey, sound check. Lagyan ko ng effects. Ayan. Counting effects. Hey, hey, sound check. So, ito pala yung yung mute niya. Pag naka-engage, naka-mute siya, and then may sabay siyang ilaw. So, meron pang isang ilaw dito. Yung kanyang, parang peak signal indicator. Ayan, iilaw siya pag masyado ng malakas. Ayan. So, let's try natin naman. Next, yung Bluetooth. Asan ba yung aking... Ito. Ayan, yung kanyang Bluetooth, guys.
Ano ba to? Ayan, pili lang tayo ng song. Ayan. So, on mo lang yung Bluetooth. Wait. And then, on mo lang yung Bluetooth. And then, meron ditong button sa gilid. Ayan, yung mode. So, pindutin mo lang. Ayan, and then may magbi-blink dun sa display. So, meaning, waiting siya for connection. So, hanapin lang natin yung Kevlar. So, wala siya. Hanapin natin. Ayan, Kevlar Mix BT. Ayan. So, connected na siya. Pag once na connected na, mag-i-stop na yung kanyang, yung nagbi-blink doon na Bluetooth icon. Ayan. So, ibig sabihin, okay na siya. So, ready na siya mag-play ng music. So, ang ano niya is dapat naka-engage yung button dito sa taas for the Bluetooth connection. Ayan. Ayan, guys. Okay. So, okay na tayo doon. And then, test din natin yung dito pala sa isang channel na stereo, meron siyang attenuator. So, pag naka-disengage, meron siyang plus 4 dB, and then pag naka-disengage, pag naka-engage, meron siyang minus 10 dB, and then pag naka-disengage, meron siyang plus 4 dB para sa mga mahihinang output signal ng audio source or music source. And then, ito naman, papakita ko sa inyo. So, test natin. Wait lang. Yung input niya via RCA or CD input. Ang ganda mo palang tumawa, pwede bang magpakilala? Ayan. So, kung via dun sa CD input, ito din yung kanyang volume. Nandito. Huwag kang matakot sa'kin. Ayan. Hindi ako multo. Ayan. So, ito naman, yung monitor dito is, yun nga, nasabi ko na kanina, monitor, same lang to, tsaka itong phones. For monitoring lang kasi siya talaga. Kung may headphone ka, yan ang gagamitin. And then, activate siya kung anong, ma-activate siya kung anong output, kung anong channel yung gusto mong palabasin doon sa monitor na yan. Ayan. Okay. And then, yung record, matatry ba natin? Wait lang. Hanap tayo ng USB. Ayan, okay. Record na tayo, guys. Ayan, meron na tayong USB dito. Okay, let's see. Okay, alright. Ayan, nagre-record na siya, guys. Wait lang. Hello, hello, sound check. He, 1, 2, 3, 1, 2. And then stop. Ayan, play natin. Record na siya, guys. Wait lang. Hello, hello, sound check. He, 1, 2, 3, 1, 2. And then stop. Ayan. So, ganun lang yung record, guys. Oy, maingay na yung aking. Guys, wait lang. Ayan. Ayan yung aking microphone. Hello, hello, sound check. Ayan yung kanyang playback. 1, 2, 3, 1, 2. And then stop.
Okay. Yun yung kanyang ano, yun yung kanyang recording. So, ganun lang kadali. Ayan. Ayan, so hanggang dito na lang tayo guys. Sana may natutunan kayo, lalo na yung mga baguhan pa lang, no, kung paano gumamit ng ganitong klaseng mixer. So, sabi ko nga kanina, so napaka-ganda or best choice yung ganitong klaseng mixer bukod sa mura na. So, original siya. Ayan, hindi siya clone. Okay? So, hanggang dito na lang tayo. Please consider to subscribe and then paalam pansamantala guys. See you on my next video. Salamat.